Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Yan po, mga kabunyog, pag-usapan natin itong sobrang biyakan, boljakan, at talaga pong ngat-ngatan na po itong sa pagitan ni Romualdez at ng mga Marcos laban dito kila Mang Kanor Duterte, no? Magkano ba ang popcorn ngayon, no? Mukhang madami tayong popcorn na bibilin ngayon, ano? Ayan po, matindi na po ang rigudon. Matindi na po yung bakbaka na nangyayari diyan sa House of Representatives. At ito po ay talaga ngayon, yung latest po na balita, mga kabunyog, direkta na pong tinitira at binoljak ng mga Marcos itong grupo nila Mang Kanor. Abay, bigla-bigla itong si Martin Romualdez biglang tumapang. Tumapang po, mga kabunyog. Ilang kapeng barako kaya ang ininom nito ay bigla pong nagmatapang sa kanilang sesyon sa Kongreso. At sinabi niyang, titindig ako, sabi niya doon, ano? Titindig ako laban sa mga nananakot sa atin. Nananakot daw sa kanila. At naninira ng kanilang reputasyon. Yun ang sabi ng mga congressman ni Martin Romualdez. No? Napakatindi po. At alam nyo naman, itong si Ka Edsel Lagman ay talagang magaling ding mang-urot. Alam niyo yung nang-uurot. Kumbaga, nililiyaban po ni Ka Edsel. Kaya sabi ni Ka Edsel dun sa sesyon, bakit ba tayo magkakaroon ng ganitong resolusyon na na pinoprotektahan natin ang karangalan ng Kongreso, ang dignidad ng Kongreso. Sabi ni Ka Edsel Lagman, no? Sabi niya, ano bang nangyari? Di ba? Anyari. So, ang sumagot po niyan, mismong si Congressman, itong anak ni Da Junior na si Sandro Marcos. At sinabi na, kasi may nangyari may isang nagsalita sa TV network at sinisiraan ng Kongreso, sabi ni Sandro, no? At tumayo din si Congressman Dong Gonzales ng Pampanga. Ayan na. Sabi naman ni Dong Gonzales, tinanong din ni Ka Edsel, di ba? Dapat specific. Sino ba yan? Pangalanan nyo. Ayan na. Pinangalanan na nga po, sinabi, si Mang Kanor Rodrigo Duterte. Ayan na. Binoljak na ng diretso at yun na, ipinasa na yung resolusyon. At pagkatapos niyan, itong si Dong Gonzales ay nag-resign na po sa PDP laban. So, maalala natin, yang si Dong Gonzales din yung pumalit kay Gloria Arroyo bilang senior deputy speaker, no? Naalala natin nung nabuking si Aling Gloria na sinusulot, inaahas yung posisyon ni Martin Romualdez, dinimote siya ni Romualdez. So si Dong Gonzales ang pumalit doon. So ngayon nakikita natin direkta na pong inaatake nila Romualdez, nila Sandro Marcos, kasama yung mga congressman, itong si Duterte. Kumbaga, hindi daw sila magpapabuli. At, pagtatanggol daw nila ang karangalan ng Kongreso, ng House of Representatives. Kung meron, nabibilaukan din tayo. Tayo naman, wala tayong kinakampihan sa grupo nila Mang Kanor at nila Romualdez Marcos. Sa isang punto, sa isang banda, may tama rin to si Mang Kanor Talaga namang, kailangan naman talagang i-audit ang mga congressman. Tama din si Kanor doon. Kasi sa totoo lang naman, ano bang karangalan pinag-uusapan natin Talaga namang maraming magnanakaw sa Kongreso. Pero sa isang punto rin, parang kila Martin Romualdez naman, bakit ba itong si Kanor namamakailampat nananakot pa? Nananakot pa, tila binubuli pa ang mga congressman, siya'y wala na sa kapangyarihan. Kaya pinaparamdam din ni Romualdez, ikaw Kanor, magtigil ka na dyan. Kami naman ngayon ang makikinabang kasi wala ka na. Kaya nga sabi natin, tayo naman sa bunyog, wala tayong kinakampihan. At iyan po ay nagaganap ngayon sa loob ng Kongreso. Katakot-takot po ang rigudon ngayon. At talagang lantara na po ang away ng Duterte at ng Marcos. Lantara na po. Itatapik din natin
Yun nga, latest lang na balita, si Gloria Arroyo at yung isang congressman from Davao, from Mindanao, si Congressman Isidro Ungab, tinanggal na rin po, tinapyas na po bilang Deputy Speaker sa Kongreso. Tinanggal na po yung mga maka-Duterte na mga kakampi nila Sara Duterte, nila Inday. So, tinanggal na. So, talagang, alam na natin na talagang buljaka na sila. Matindi yan. Siyempre, ano bang aasahan natin ngayon? Sa grupo nila Inday, nila Kanor, nila Aling Gloria, babalikwas pa yan, di ba? Kumbaga, may resback ito. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Re-resback pa tong sila Kanor laban dito kila Martin Romualdez, dito kila Sandro Marcos. Pero ang tingin natin dito, matira matibay dito. At syempre, sa away nila na yan, na talagang lantaran na po, hindi na po may de-deny yan. Hindi na po ito may de-deny. Hindi na ito may tatanggi. Medyo lamang dito sila Marcos dahil sila yung nasa kapangyarihan. Para mangyayari, babay Inday sa iyong mga pangarap sa 2028. Kung dati si Martin Romualdez sunod lang ng sunod kila Gloria Arroyo, kila Duterte, sa tingin nila Martin Romualdez, nila Sandro Marcos, panahon naman nila ngayon, ano? Kaya nga sa mga trapo, wala namang permanent friends, no? Walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway. Ang permanente lang ay pansariling interes. So kung kanino makikinabang, doon yan. So ganun po ang takbo talaga ng politika sa Pilipinas. Kaya mapapadami ang ating popcorn. Itong si Kanor, isa pa sa talagang ewan ko kung may bala ba to laban sa mga Marcos, kung may papasabugin to. Pero ang tingin natin, yang sila Duterte, Rodrigo Duterte, sila Inday, sila Gloria Arroyo, may puwersa pa yan, may bala pa yan laban sa mga Marcos. At ito namang mga Marcos Romualdez, ang tingin ko dito, pinagtatanggal na sila Gloria, sila Isidro Ungab sa posisyon, sa matataas na posisyon. Diyan sa Kongreso, tinatanggal na yung mga tao nila Duterte dyan. Ang isa pang bala ni Marcos bukod sa posisyon ay ICC. Baka papasukin ng ICC, ibibigay naman na ang ulo ni Kanor sa International Criminal Court. So ano man yan, mga away nila na yan, wala naman tayong kinakampihan dyan. Tayo ay natutuwa lang kasi yung unitives ay ngayon ay sabugtives na, nagboboldjaka na po ang mga unitives na dati parang kailan lang sila'y magkakaibigan, sila'y party-party, sila'y best friend. Pero sabi nga, no, your best friend is your best enemy. So abangan pa natin ang mga susunod na kabanata ng boldjaka nila, pero yan po ay maliwanag. Matapang na po, uminom na yata ng 10 tasang kapeng barako itong si Martin Romualdez at kakampi niya ang kanyang pamangkin, ang kanyang pinsan, si Sandro Marcos, at itong si Da Junior, laban dito kay Rodrigo Mang Kanor Duterte at laban dito kila Inday Takaw. No? Anyway, pare-parehas matatakaw, pare-parehas na buhaya, kagatan sila, bahala sila sa buhay nila. Basta tayo sa bunyog, tama yan, nakikita ng taong bayan na ganito kabulok ang mga politiko natin. Ano? Mga kabunyog, mga kababayan. So muli ito si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Mga kabunyog, marami pa tayong popcorn na kakainin. Ano lang tayo dito, nood-nood lang tayo, no? Tignan natin kung saan aabot ang kanilang boldjakan, ang kanilang kagatan, no? Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban.